Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga Lodi. Grabe mga news natin ngayon. So merong mga coins na delikado ngayon daw mga idol, no? Tapos syempre, meron ding mga application na delikado ngayon din. Ang daming delikado. Ano ba nangyayari? No, nakulong lang si Kulaong ang dami nang naging delikado ngayon, mga idol. So, mag-update tayo ngayon sa mga news natin sa crypto, global, mga idol, at syempre sa mga news natin na sa ating chart, no? So, kahapon, meron tayong siguro nag-profit lang ako sa trade natin. Nakabili ako ng isa kasi sabi ko nga sa inyo, tatlo na lang yung coins ko, di ba? So, dahil sa profit natin kahapon, nakabili ako ng isa pang coins. Pero mamaya yung news natin dun sa coins na yun, malalaman nyo kung ba't yun yung binili. Marami akong gustong bilhin, pero ayun yung inuna ko siguro ulit, no? Kasi nga medyo maganda yung news sa kanya. Pero hindi sinasabi bumili kayo nun, mamaya malalaman nyo naman yun, okay? So, ayan, mag-update muna tayo sa ating chart, mga idol, no? So, ngayon may position ako, na-trigger lang yung position ko dito sa below 1.4. No, kasi nagano na ako natamaan na yung lock profit natin sa ano Hindi, I mean kanina nung pumalo to dito, mga lodi, kinuha ko na, nag-take profit na tayo. Tapos nag-short ako and then umangat, tinamaan yung stop loss ko 2 beses ata. So ngayon, nag-short ulit tayo ngayon, mga lodi, no? Pero yung profit natin kahapon, ayun na binidega na natin, mga lodi. So ngayon, andito tayo. Lagyan ko nga ng stop loss na. Unti lang to, $40 lang to eh. Ito yung tira-tira natin mga idol eh. Oy, hindi to. Stop loss, pare ko. Oy, stop loss. Ayan. So, stop lossan natin siya dito. No, ayan. So, mukhang malapit lang to Hindi, mga up natin. No, baka mauntog siya sa 4 sa 140. Ayan, mga $15. So, $15 ang ano natin. Stop loss natin. Okay? So, ayan. Baka mauntog kasi 1.4 nauntog na siya Medyo nauntog siya dito. So, sana nga mauntog siya at bumaba na ulit. Grabe yung inangat niya, no? Instant yan, mga idol. Ano yan? 3% o 4% halos agad biglaan. Naka 1 minute time frame lang tayo. 'Di ba? So malupit mga load. So mag-news na muna tayo. Ito yung sinasabi ko na medyo delikado ang Telegram, mga idol Well. Sabi dito, CryptoPam. It was fun while it lasted, sabi. The DICT secretary revealed in an interview that they are studying banning a popular messaging app due to cybercrime concerns, mga lodi. At ito nga yung Telegram. So yung DICT sa Pilipinas, kino-consider nila na iban tong Telegram dahil pinagmumulan daw ng mga scam, phishing site. No, pinagmumulan. Nako, ang may-ari nito si Pavel Durov. Alam niyo ba 'yon? So, next thing you know it, martial law na pala. So marami nang pinagbabawal ngayon ng DICT pagdating sa crypto. Hindi ko alam kung bakit, no? Ba't kaya masyado silang mainit sa crypto? Mga lods, no? Hindi naman sila mga idol, no? Tahimik lang ng crypto journey natin sa Pilipinas. Bigla nilang silang magbaban ng kung ano-ano, crypto exchange, Telegram. Alam nyo, marami nagte-Telegram mga idol sa totoo lang, lalo na dito sa Pilipinas. 'Di ba? Natatandaan niyo na maraming nagkaroon ng Telegram account nung lumabas yung Hamster Combat. 'Di ba? Nung nagkaroon tayo ng Hamster Combat noon, ang daming nag-register sa Telegram kasi Telegram games yun 'di ba? Yung tap. So syempre yung iba natuto ng gamitin yung Telegram. Yung ibang mga kabit sa Telegram nag-uusap, hindi sa Messenger. Hindi, joke lang. Ayan nako, delikado, pinag-aaralan nilang iban. Pero sa akin lang mga idol, yung Telegram marami talagang phishing site diyan. Huwag ka basta-basta magki-click ng kung ano-anong link sa Telegram kasi talagang mapi-phishing ka diyan. Pero syempre, malaking tulong din naman yung Telegram sa ibang bagay. Malaki. Yung Telegram, pwede ka mag-send ng files diyan na hindi ganun kalaki tulad sa Facebook. Di ba, boss? Files o video. Malaki, pwedeng mag-send Pwedeng mag-send ng mahabang video, di ba? Sa Telegram.
Sa Messenger sa Facebook hindi pwede. So ha? Limited lang sa Messenger. So dito sa Telegram kasi pwede 'yun. Alam ko may mga send akong video diyan eh, yung ano namin, swimming namin noon. Diyan ko sinend kasi hindi nakaya sa cellphone ko. So ngayon kung mawawala o mababan etong Telegram, eh siguro maraming Pilipino din yung maging kawalan din sa kanila, no, yung Telegram, no? Pero syempre, ang tanong bakit kaya, no? Ba't nila ibaban? Kung maingat naman yung mga Pinoy, eh. Dapat hindi nila ibaban yung mga bagay na nakaka-scam. Ang gagawa nila, i-educate nila yung tao para hindi ma-scam, di ba? Hindi yung kung ito nakakaban to. Application yan eh. Kasama sa innovation yan eh. Sa technology natin eh. Di ba? Sa social media eh. Dahil lang ganun eh, baba, hindi nyo na lang sila i-educate na, oy, wag kayo magkiklik ng ganito basta-basta sa Telegram. Pag may nakita kayong ganito, ganyan, i-click nyo agad, wag kayong pumunta dyan, may mga nagpa-pop up dyan, something like that. Dapat ganun. Di ba? Nasa Discord na kami mga ungas. Sabi rito sa comment. Isa rin yung Discord, mga Lodi, no? Marami rin gumagamit ng Discord, lalo na yung usually yung mga gamer, sa Discord sila nag-uusap-usap. Meron din akong Discord eh. Oh, yung Discord next ba? Sabi rito. Nako, yung Discord next na raw. Hindi, wala. Wala pa naman nakalagay. Oh. Ayan, marami na nagsasabi rito. May Gchat na raw. Ano yung Gchat? Di ko alam yung Gchat ah. So, ayan. Yung study sa local natin. Ako talaga yung mga local natin. Medyo mahigpit ah. Mahigpit pa sa parents ah. Okay, so ito naman. Today could be a big day for crypto. Trump will speak tonight at 9 p.m. Eastern Time with the Clarity Act in focus ahead of the March 1 deadline. The bill aims to make the United States the global crypto capital. If this passes, Bitcoin may hit $1 million daw, mga idol, no? So, ito na naman tayo. Sabi rito, magsasalita daw si Trump mamaya. Siguro, anong oras ba to? What time is that in the 9 p.m. Time difference 16 hours. So 1 a.m. daw. Mamayang madaling araw to. 1 a.m. in the morning, February 26. So madaling araw na naman. Nakakainis din minsan. Lagi madaling araw nagkakaroon ng malulupit na event eh. Na news, kaya yung market natin hindi natin nasasabayan kasi naghihilik na tayo. Tulog na tayo eh. Mga idol eh, di ba? So abangan natin yan mamaya. Nako, ito, oy, sa mga Chainlink, ano dyan, Chainlink community, no? Good news to. Kasi mismong SEC, no? SEC hires crypto insider Chainlink lawyer becomes chief counsel. Oh, imagine mga Lodi Si Taylor Lindman, former deputy general counsel at Chainlink Labs, is the new chief counsel of the SEC Crypto Task Force. Grabe yun. He replaced Michael Selig, now the chairman of the CFTC, kasi parang na-promote ata o something. Hindi ko lang promoted siya o pares lang eh. Kasi lumipat siya sa CFTC. And brings year of experience in blockchain and regulation. The appointment is intended to help the SEC further develop rules for digital asset and bring more expertise from the crypto sector in the agency. So good news to sa Chainlink. At alam niyo naman yung Chainlink, isa yan sa mga yung developers o yung CEO ng Chainlink is kasama rin, no, sa CFTC, mga Lodi, advisor din, no? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung sa Chainlink. So, lahat parang XRP rin tong Chainlink ngayon, maraming good news sa kanila. So, ito ba yung binili kong coins? Hindi ito. Hindi ito yung binili ko eh. Mga Lods eh. Pero goods yung Chainlink do your own research. Huwag kayo masahin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga Lodi. I'm not a financial advisor. So, Chainlink goods din yan, mga idol. Pero wala pa ako niyan. Wala naman akong pambili pa. No? So, good news yan. Urgent ako. Ito pa yung isa. Ito yung sinasabi natin na delikadong coins ngayon. Pero isa to sa mga
top 4 mga lodi, o sabihin natin top 5 coins ngayon. Urgent, urgent, urgent. Sol at risk, sabi dito. Polymarket traders are currently pricing Meteora as the main suspect for SAC XBT investigation. So ito na yung iniimbestigahan ni SAC XBT. 20 sa 26 natin malalaman bukas kung ano yung sino yung talagang iniimbestigahan 'di ba kahapon ang hinala natin yung World Liberty Pie. Pero pinatunayan ni Eric Trump na hindi niya binubura yung kanyang mga post, no? Sabi dito, bakit naman yung Meteora yung bigla mong naisip? The reason, Meteora is a liquidity provider on Solana that is used to launch and trade new meme coins. And it was the same platform at the center of the launches of, pero andun pa rin, no? Si Trump and Melania coins, no? Yung dalawang meme coins na to, no? Ayun yung gumawa, mga lodi, no? It causes retail investors losses approaching 4.3 billion while insiders made around 1.2 billion. Dollars yan, ha? Right now, all fingers are pointing at Meteora. If it turns out to be them, massive pressure on Solana. If it's not them, it will be a very strong surprise for everyone. What do you think, guys? Kasi dito mga idol, ito kasi yung mga pinagpipilian sa Polymarket. Which crypto company will SAC XBT expose for insider trading? So Meteora, Axiom, Pump.pan, tsaka Jupiter. So ang pinakamalaki is Meteora. So ang sabi dito, lahat daw is nakaturo sa Meteora. Kung hindi sila yon, kung sila yon, yari ngayon yung Sol. No, massive pressure on Solana ngayon to. Pero kung hindi sila yon, maraming magtataka. No, bakit hindi sila? Maraming magugulat. Ba't di sila? Alam ko namin sila yun. Ganun na yung mangyayari dyan. Mga lodi, di ba? So, Polymarket na naman. Dami na nagsusugal dyan. Ito naman, mga lodi. Good, actually, hindi na to bagong news Matagal na to. Dati pa lang, alam ko, in-announce na ni Mark Zuckerberg na mag-integrate sila sa stablecoin. Pero ngayon, in-announce sila ulit. Sabi dito, this news is a powerful lesson for any entrepreneur. Meta, formerly Facebook, is currently working on launching a stablecoin. Now, ito sabi now, most technology companies have realized the value of blockchain and have started using it. Kumbaga, yung mga technology company, hindi lang siguro natin nalalaman, pero nag-start na silang gamitin yung blockchain. But anyone who was in the market in 2019, remember that the Facebook was already working on a stablecoin to facilitate global payments. O, di ba? Sabi ko sa inyo, alam ko, narinig ko na unang-una pa lang, dati pa, na parang in-announce na ng Facebook yan stablecoin nga daw yung pambabayad nila sa mga sa mga content creator sa Facebook noon 'di ba? So, ibig sabihin hindi na bago tong nila sa stablecoin. Kaya lang siguro ininto nila o parang hindi sila nag-interesado in the long run. The project was so far ahead of its time that the US government came down on them with full force to shut it down. Ganun pala. So, ibig sabihin, noong 2019, nung nilabas nila yung idea na yun, mga lodi, parang sobrang advance ng Facebook nun, na pag gumamit sila ng ganun. So, dahil doon, the project was so far ahead, kumbaga advance of its time, that the US, na ginawa ng US government, came down on them with full force to shut it down. So, sinat down ng government ng US yung ganong sistema na balak ng Meta noon o ng Facebook. 'Di ba? Today, the President of the United States himself is participating in a stablecoin project. Kumbaga, dati ayaw nyo, kami. Sinutdown nyo kami dahil gagamit kami niyan. Tas ngayon, nagpa-participate na kayo sa stablecoin. Meron na kayong USD1. 'Di ba? Stablecoin. And company, ayun na nga, 'di ba? Yung World Liberty Pie. And companies like Stripe, Cloudflare, and others are building blockchain-powered payment system. So, sabi dito, sometimes you have the right idea. Kasi tama na ng idea ng Facebook yun Diba? Dapat sila yung mauna ron
Sometimes you have the right idea, you're just ahead of your time. Kumbaga, advance ka lang mag-isip. Sobrang advance mo, tangan sinutdown ka ng government ng US. Unfair. Di ba? Dapat sila yung nauna. Meta dapat yung nauna sa idea na yun, mga Lodi. Pero ngayon tuloy, dahil syempre, hindi na sila pipigilan ng US government ngayon kasi gumagamit na ng stablecoin yung US government. May company na nga eh. May USD1 na nga eh. So parang nakaka-bad trip yun. Kumbaga kay Mark Zuckerberg, itong mga to, nauna ako sa kanila mag-isip ng ganyan. Tas ngayon, payag na sila kasi meron na sila. Di ba? Bayabas din kayo eh. Parang ganun eh. Di ba? So, duga nyo. Mark Zuckerberg, duga nyo. Ako dapat nauna dyan eh. Pero ngayon, mag-integrate na sila mga Lodi sa stablecoin. No? Sinabi yan ngayon. In-announce yan eh. In-announce yan ng Meta, mga Lods. No? So, at least, huli man at magaling, magaling pa rin. Okay. This news, isa pa, ay, ito na pala yun, sorry. Kala ko, nilipat ko na. Ito na. Yo guys, listen to this shocking news. Kasi laging sinasabi ni Michael Saylor na hindi kami magbebenta ng coins, ng Bitcoin, hindi nyo kami matitibag, hindi nyo kami mapagbebenta kahit na bumababa pa yan. Mag-zero man yung Bitcoin, bibili lang kami ng bibili. Pero sabi dito mga idol, Michael Saylor's company strategy is currently drowning in an unrealized loss of about 9.5 billion on its Bitcoin investment. So, ano to unrealized loss, mga Lods, no? So, paper lost, mga Lodi. Yes, 9.5 billion and it's still on paper. Oh, di ba? Paper loss. Meaning, if the market stay like this, the pressure is gonna be insane. Sabi, no? Insane in a membrane, sabi. But at the same time, we all know Saylor doesn't shake easily. Tama yan. Natibay yan si Michael Saylor, mga Lodi. Sabi niya, ay di pag nag-zero yung Bitcoin, bibili namin lahat ng Bitcoin. Ganun yung sinabi niya eh. He's always playing the long game, no? Pang long term talaga to si Michael Saylor. Parang ako yan, mga Lodi. Pang long term tayo. Wala na akong pakialam sa mga sa akin eh. Pambaga, parang yung mga investment ko para sa mga anak ko na lang eh. Di ba? The question is for you. In your opinion, is this his toughest test ever? Or a brand new historic accumulation opportunity? Eto mga idol maraming negative comments, maraming negative na sinasabi sa atin na wala na, bear market na, scammers, ganyan, ganyan. Pero, for me, lagi kong sinasabi to, no? Brand new historic accumulation opportunity yung nangyayari ngayon. No, kung meron nga, kung pwede ko nga lang ibenta yung mga pwede ko ibenta dito. Para magbodega, kaya lang wala na, nasa id na tayo mga Lods eh. No, na ako bodega na lang ako ngayon. Sabihin niyo nang baliw tayo kasi ganoon naman 'yan eh. Si Michael Saylor ganoon din naman sinabi sa kanya noon nung nasa 19k yung Bitcoin, bumili siya ng marami. Ano sinabi sa kanya? Isa kang hangal, Michael Saylor. Sabi ganoon. Bumibili ka ng isang asset na pababa, Michael Saylor. Isa kang hunghang, sabi sa kanya. O pero nung lumipad yung market, nag-80,000, nag-90,000, 100,000, ano sinabi sa kanya? Isa kang henyo, Michael Saylor. Dahil bumili ka ng napakababa at blood on the street, no? Puro fear, bumili ka, isa kang henyo. O, diba? So, ganun lang yun. So, ngayon, nandito tayo sa part na parang napakatanga mo kung bibili ka ng asset. O napakatanga mo kung magbobodega ka. Pero for me, isa tong opportunity para mag-invest o magbodega ng mga coins na gusto nyo. Inaral nyo at ni-research nyo, mga Lodi. No? Okay, umasa sa research ng ibang tao. Kung ano yung research nyo, trip nyo yung coins na yan, i-research nyo, tignan nyo yung paper, white paper, hindi, wala na palang ganun. Mayroon pa rin, white paper, yung kanilang roadmap, sino yung mga partner nila, legit ba yung mga partner nila, mamaya partner nila si Mangusin. Huwag nakita nyo sa partner nila si Norman Mangusin, dahil huwag nyo na kanin yun. Huwag na kayo sumali doon, mga Lods. No? Tignan nyo rin, ganun lang mga Lodi. At marami naman yan, mariresearch nyo yan mismo kahit sa Grok, sa YouTube, lahat yan, mga Lods. No? Medyo laliman nyo yung research nyo, mga idol. Huwag lang kayong bumasa sa mga nakita nyo yung social media.
yung mga trending. Meron ding mga information na hindi nagtitrend pero legit, mga lods, no? So, ayan, grabe, no? Nako, ito. Naalala nyo ba to, mga idol, nung sinabi ni Chris Evans din. Nung sinabi, no? Sabi di mainstream TV, yung parang potential na ipambabayad yung XRP. Tignan nyo to. 1.7% of the total supply of Bitcoin at the time. And today, it would wipe our balance sheet clean. Imagine. They've done that for Social Security, too. Because crypto is worth what people think it's worth. Simply because people are buying it, and like a Prada bag that costs $50 to make, it sells for $5,000, supply and demand. Could the government, theoretically, I don't know, take 1/5 of our annual tax revenue, which is about $1 trillion, and put it into an emerging cryptocurrency like, I don't know, XRP, currently trading around $2.50? That would explode the value of that coin. So, parang sinabi niya rito, yung idea na ang ipangbayad sa utang ng Amerika is XRP. So, ayun yung pinaka-point dito, no? Mainstream TV discussed the potential of XRP and Ripple to help reduce US debt. The plan would be to allocate tax funds, boost the XRP adoption, fuel massive market expansion, and use the profits to reduce the national debt. It's happening. Pero matagal na to, mga lods. Na-news ko na to dati pa, ilang taon na nakakalipas. Hindi naman. Siguro mga 2024 o 23, ganun. Ano ba medyo matagal na tong news na to, mga idol, no? Pero ito na yung panalo na yung Ripple sa SEC neto, alam ko sa kaso ng SEC. Kaya nga napupunta na siya sa mainstream media noon eh. Hindi ko alam, basta alam ko medyo matagal na to. Hindi ko alam kung taon na o ano, basta alam ko medyo matagal na siya. Pero ang ganda nung sinabi noon, mga lods, kasi parang ginawang example yung XRP, no? Example lang naman. Ito naman, the rumor, no? Multiple sources report Ripple's US National Bank license is set for approval by Friday. Ano ba ngayon? Miyerkules. So mga Sabado sa atin, sa Pilipinas, XRP could hit $5 instantly if approved. Sabi nila yan mga lodi, ayoko pa mag-pump Kasi bakit? Naka-short ako Naka-short pa si Jeblo. Bumaba na natin yung stop loss natin kasi medyo bumaba na siya. O yan, $5 na lang. O, di ba? So, naka-short tayo. So, hindi pa natin siya gustong mag-pump, mga idol, no? O, ayan $12 yung profit natin. Pero, ano yan? Tawag dito, good news, mga lodi, no? So, tayo naman, nagtitrade lang tayo para maging malupit yung adventure natin patungo sa atin. Pero, syempre, ang gusto natin is mag-pump pa rin yung XRP o yung market, mga lodi. Kasi, syempre, may mga bodega tayo, di ba? May mga bodega tayo. Kung sakaling mag-pump man to, talo ako sa trade, pero umangat yung portfolio natin dahil meron tayong bodega ng XRP. Di ba? Ganun lang po. No, wag tayo masyadong seryoso, mga idol. Enjoy natin ang buhay. No, grabe, no. Shoutout sa mga nanood sa akin. Mamaya may update ako kay Kulaong kasi may mga yung batas, no, matindi pala. Pero mamaya na, ito muna tayo. Ito yung sinasabi ko na news ko na kaya ako napabili. Pero wag kayong bumili nito dahil sa sinabi ko, mga idol, no. Wag. So sabi dito, mga lodi, confirm State Street and BlackRock both choose Hedera o HBAR for tokenized money market funds. This is documented below. So HBAR, no, gagamitin ng BlackRock, mga lodi, no, at State Street. So may mga update pa dyan. Google is working with various layer 1 protocols including Hedera, HBAR. Ayun yun. Documented kasi to si Smoke pag naglalabas siya. Meron talaga mga document niya tulad yan. Ito pa. February 26, AUDD, the most advanced Australian stablecoin, will leverage. Ito naman magkakasama na sila, yung Magic 4 natin. Ito yung Magic 4 XLM, XLM, XRP, HBAR, and XDC. So, wala na akong XDC, mga lodi, no? Kinonpress ko na lang sa isang coins, sa coins natin. Dati meron ako niyan. Pero ngayon, wala na. Magic 3 na lang hawak ko, hindi na Magic 4. Wala XDC. Pero gusto kong bumili niyan. Kaya lang, wala, sabi ko nga sa inyo, onti na lang yung aking coins No? Tsaka kung magkakaroon ulit ako, mananalo ulit ako sa trade ko, magkakaroon ulit ako ng pambodega, hindi muna XDC bibiling ko, Cronos muna.
No, kaya wala na rin akong Kronos eh. Siniksik ko na rin eh. Alam niyo yun? Ang last ng trip ko rin eh. No, kumbaga, inubos ko yung coins ko, siniksik ko sa dalawang coins, and then ngayon, bumibili ako ulit ng mga coins na pinangsiksik ko rin sa mga coins. Kasi ni-research ko kasi yun eh, mga lods eh. So, goods naman sila for me. No, dahil wala pa tayong pera, hindi pa tayo makabili ng lahat ng mga gusto nating coins. Pero ito is good news, no? Hindi lang sa mga ISO compliance coins, especially sa HBAR, mga Lodi, pero nakikita natin yung adoption ng mga big companies, no? Lalo na ng BlackRock, 'di ba? So, grabe 'yan, mga idol, no? Check nga muna natin yung ano natin, mga Lodi, Coin Bureau. Vitalik Buterin sold 4,000 Ethereum na naman, mga Lodi. The on-chain data is confirming massive sales. The Ethereum founder officially unloaded $8 million worth of his own bag over the last 72 hours. You literally cannot make this up. Sabi dito, the co-founders of Nvidia just became the poster child for holding your assets. Curtis Prim controlled a 12.8% stake in the tech giant but sold off his entire position 2 decades ago. The reality check is absolutely brutal. If he had kept that exact share count, it would be worth nearly 600 billion. Grabe yun dollars right now. So he missed out on becoming the second richest person in the world. Sayang, no? Binenta niya kasi agad. Grabe, laki siguro ng pagsisisi nun. No? Binenta mo ng 12.8, hindi. Kumbaga yung 12.8% mo, binenta mo. Pero kung hindi mo binenta yon, nasa 600 billion na sana yung ano mo, yung worth mo ngayon. Coinbase fully rolls out stock trading to all US users. Coinbase has expanded its equities offering nationwide, enabling US users to trade 8,000 plus stocks and ETFs with 20, sana all, no? 24/5 commissions, free access supporting USD. Sana all talaga, mga Lodi na. Oh, ayan, nako, na-claim na ng Bitcoin ng 66,100 million crypto shorts liquidated in past hours. Oh, ngayon lang to mga Lodi as BTC above 66 doon nung pumalo yung Bitcoin sa 66,000, ang daming na liquidate, mga Lodi, no? Ayan, no? Pumalo rin eh. Uy, grabe yung RSI natin. Nangyari sa inyo? Ayan. So, pumalo, mga Lods, no? Ang laki ng percent, no? Sabi ko nga sa inyo, bis yan, ngayon lang umaga to eh. Hindi eh. 4%. Okay? Grabe. Oh, bag naman XRP. Ayun. Kaya na nga kayo. Paano pa palitin to? Tayo na kasi hindi ako marunong sa ganito eh. Baba ka na lang nga. Ayan. So ngayon, so far, ang short natin, $12. Grabe yung up niya, no? Siguro bababde. Mag-ano tayo, 50% technically tayo, mga idol, no? Kasi baka mag-bounce yun eh. Ano saan ba yan? Oh, dito natin tingnan. So, uy, saan na? Dito tayo sa kung saan siya umangat. Kunin natin yung kalahati niya. So, ayan. Pag siya bumaba dyan, na, sa 50%, may probability na mag-bounce siya dyan. Mag-bounce o mag-consolidate. Sa range na yan, no? Pero kapag yung 50% niya, no, is tagusin niya yung pababa, pang. Siguro kahit mga hanggang dito lang. Hanggang dito. Dito sa week na yan, pwede niya pambabayin yan eh. Hanggang dyan sa week na yan, bago siya mag-bounce pataas, no? Pero kung bababay niya yan, ng dire-diretso, tagusin niya talaga yan, tapos magtagal siya dito,
magtagal siya sa ilalim ng guhit na yan, malaki yung probability na mag-drop pa siya. Okay? Yun yan, mga lods. No? So, yun sa tingin ko, ha. No? Ako yung bahala sa inyo, ha, mga lodi, ha. Tayo is nagsiswing trade lang tayo. Wala tayong bias ngayon. No? So, ayun yung news natin ngayong umaga, mga lods. No? So, abangan nyo yung next video natin. Siguro mamayang hapon, mag-update ako kay Kulaong, mga lods. No? Kasi marami nagre-request eh. Kahit maraming nagalit, pero marami nagre-request na mag-update daw ako doon. Di ba? So, ayan, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Alam nyo na. No? So, kita-kits tayo mamaya at gabi natin, syempre, pangalawang crypto news natin. Okay? Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up?